Sino-sino nga ba ang sasabak sa Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Qualifying Cup? Tara na't isa-isa nating pangalanan. Una ay ang one of the best big man ng PBA na si Jepet Aguilar. Last conference nga ang isa sa pinakamagandang conference ng isang Jepet Aguilar. Good for him dahil magandang baon ito papuntang qualifying cup. Pangalawa ay si Mason Amos, siya nga lang naman ang isa sa mga high-profile prospect ngayon ng PBA sa UAAP. Naging usap-usapan nga din itong si Amos dahil sa paglipat niya from LaSalle to Ateneo. Pangatlo ay si AJ Edo. Siya nga ay kasalukuyang naglalaro ngayon sa Japan B-League. Isa nga ito sa pinaka-paborito ni Coach Timko na big man dahil stopper daw nga ito. Malaking bagay nga din daw talaga ang maibibigay niya sa Gilas kaya naman tuwang-tuwa si Coach Timko sa kanya. Pang-apat ay si Junmar Fajardo, kamakailan lang ay may award ito bilang DPC sa PBA kaya naman siguradong mas papatunayan niya na deserve ito kahit marami ang nangbabatikos na dapat ay kay Jepet Aguilar sana ang award. Panglima ay si Ange Kwame, isa nga ito sa number 1 option ni Coach Tim Cone kapag kailangan ng magpahinga ang isang Justin Brownlee. Legit scorer din kasi ito at may galing pa ito sa pagdepensa, kaya naman asahan natin ang kanyang ipapakita as backup ni JB. Pang-anim ay si Chris Newsom. Paborito din ito ng isang Coach Tim Cone dahil sa taas ng IQ level niya. Inamin nga din niya na gusto din itong mapunta sa Barangay Ginebra. Pang-pito ay si Calvin Aftana, isa nga si Calvin sa mga naging top scorer sa nakaraang laban ng Gilas Pilipinas. Fresh din naman ito sa kampyonato sa TNT kaya sana ay mabaon niya ito sa qualifying cup. Pang-walo ay si CJ Perez. Simula nga nang pumasok ito sa Gilas ay kailanman ay hindi na nawala o naalis ito sa lineup. Kayang-kaya din naman kasing sumabay pagdating sa scoring at ang maganda ay may shooting din ito at walang takot kung tumira. Pang-siyam ay si Kevin Kiambao. Dahil nga sa patuloy na magandang performance na pinapakita nito ay kinuha pa rin siya ni Coach Tim Cone. Goods para sa Pinas dahil mahahasa ito para sa future Gilas squad. At kahit nga napapabalitin na naglalaro ito sa ligang labas ay walang pakiang si Coach Tim basta kukunin ito this time para sa Pinas. Pang-sampo ay si Dwight Ramos, eto bukod sa gwapo ay talagang panggilas ang laruan niya. Siya nga ang isa sa mga first 5 simula pa nung pumasok ito dahil sa galing mag-slash at shooter din kasi. May depensa pa kaya naman ayaw din bitawan ni Coach Tim si Dwight. Panglabing isa ay si Carl Tamayo, hindi ako sure kung deserve nito kesa kay RR Pogoy o tulad ni Stephen Holt, pero naging maganda din kasi ang naging performance niya sa nakaraang laban ng Gilas. Okay nga dahil kahit bata pa ito ay magkakaroon na ng experience para sa future ng Gilas. Panglabing dalawa ay si Scottie Thompson. Kung kailangan mo ng hustle, energizer at crowd favorite ay wala ka nang hahanapin pa kay Scottie Thompson. Siya lang naman ang one of the best point guards ngayon sa PBA kaya naman maasahan talaga ang isang Scottie. Panglabing tatlo ay si Kai Soto, kahit nga na-injured ito sa nakaraang laban sa Japan ay makakapaglaro pa rin sa Gilas. Ayon nga kay Coach Richard Del Rosario ay mild lang naman ito kaya makakapaglaro pa rin para sa Gilas. Panglabing apat ay ang nagbabalik na si Jamie Malonzo. Matapos nga mapabalitang hindi na maglalaro ito sa Gilas ay mukhang nagbaliktad ang mundo. Muling naglalaro nga ito sa Jamie matapos ang mahaba-habang injury. At ang panghuli ay ang mahal na karamihang Pinoy na si Justin Brownlee. Matapos matalo sa finals kontra TNT ay siguradong gustong bumawi nito sa qualifying cup. Kaya naman asahan natin ang kakaibang Justin. At yan nga ang official lineup ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Qualifying Cup. Sino sa tingin mo idol ang kulang?